Isang kanser na patuloy nakakalat at sisira sa ekonomiya at kalusugan ng mamamayan. Ganito inilarawan ni House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina City Representative Miro Kimbo ang bentahan ng ilegal na sigarilyo sa bansa. Sa pagdinig ng komite ngayong araw, binigyang diin ni Kimbo na ang malawak at organisadong pagpupuslit ng ilegal na sigarilyo ay maituturing ng bagong POGO o Philippine Offshore Gaming Operators ngayong taon. Ginawa ang investigasyon matapos na masabat ang 32 truck na kontrabando na naglalaman ng sigarilyo at nagkakahalaga ng 2.6 billion pesos. Ipinunto ni Kimbo na habang dumarami ang mga naninigarilyo lalo na sa mga kabataan, bumababa ang koleksyon ng buwis dahil sa pagpasok ng murang kontrabando sa merkado. Suportado naman ng Department of Finance ang pagsisiyasat at ipinunto na ang illicit tobacco trade ay banta hindi lamang sa tax collection kundi pati na sa public health at pondo para sa universal healthcare. Dagdag ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, nasa red flag na ang buong Mindanao kung saan 80% ng bentahan ay talamak na. Ang unregulated products na tulad nito ay isa umanong lason kasabay ng babala na kukulangin ang budget ng pamahalaan para sa MAIP at AIX kung hindi masusugpo ang operasyon ng mga sindikato. It is important to say at the outset that contraband cigarettes are not a new problem. However, what is new and deeply alarming is the scale, the frequency, and the brazenness of the situation today. Contraband cigarettes today are no longer a matter of petty smuggling or isolated violations. It has become a major criminal enterprise, almost like POGOs. Malawak ang operasyon mula Luzon hanggang Mindanao. May mga banyagang kasangkot at may mga Pilipinong backer. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.